The Boss Husband. Credit to the author. 1251-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang Chaos Beast ay mas mabangis kaysa sa naisip ng mga higanti. Inilabas nito ang mga pangil at nilamon ang naglalagablab na langit na kidlat na apoy. Ang katawan nito ay nagbago mula sa kulay abo hanggang sa matingkad na pula na may mga kumikislap na dilaw na sparks. Ano ang halimaw na ito? Ang mga higanti at mga Diyos ay nabigla. Ang mga magsasaka mula sa 20,000 taon na ang nakakaraan ay hindi kailanman gumamit ng isang artifact na tulad nito, pabayaan ang isang hayop na tulad nito. Natuwa si Justin na makita ito. Hindi niya inaasahan na lalamunan ng Chaos Beast ang lahat. Habang ang Heavenly Lightning Fire ay hinihigop ng Chaos Beast, si Justin ay nagkaroon din ng malalim na karanasan. Ang Heavenly Lightning Fire ay ang pinakamaliwanag at pinakamalakas na apoy na naramdaman niya, isang eksaktong kabaligtaran sa Hell Demonic Flame. Ito ay isang labanan sa pagitan ng vital energy. Biglang nagliwanag ang barikada na pinaghirapan ni Justin na malampasan. Ikaw, Fire. Ginamit ng Budista ang parang multo na Ye-Fire upang linisin ang kasamaan sa mundo habang sinusunog nito ang espiritu at puso ng mga tao, hindi ang kanilang katawan. Walang buhay na bagay ang makakatakas mula sa pagkakaroon ng isang masamang pag-iisip at hindi rin nila ito maisisiwalat ng buong tapang. Sino ang maaaring maging hukom ng mabuti o masama? Ano ang tama at ano ang mali? Sa landas ng katwiran, ang kasamaan ay nangangahulugan ng isang bagay na sumalungat sa langit. At para sa landas ng kasamaan, ang anumang matuwid ay lumaban sa impyerno. Kung mayroon lamang kasamaan, saan tatayo ang kabaitan? Kung kumilos ako ng mabait, mabait ako. Kung kumilos ako ng masama, masama ako. Ang mga tao ay hindi naiiba sa kanilang kabaitan o kasamaan, ang kanilang mga puso ang nagpapasya nito. 2 globo ng apoy ang nagliyab sa mga mata ni Justin habang sinimulan niya itong maunawaan. Parang isang mahabang sandali para sa kanya ngunit para sa iba, nangyari ang lahat sa isang segundo. Nang makita kung paano nabigo ang nakaraang pag-atake, ikinaway ni Brontes ang kanyang martilyo ng 2 beses, na nagpaputok ng 2 sinag ng langit na kidlat na apoy sa kanya at sa Chaos Beast. Umikot ang mga stir-up sa Chaos Beast at mabilis na iwinagayway ang kanyang martilyo sa kaldero. Nasa pinakamabuting kalagayan si Justin ngayong naunawaan na niya ang Ye-Fire. Nang walang kahit isang onsa ng takot, kinokontrol niya ang Chaos Cauldron upang harapin ang kanilang mga martilyo. Isang nakakabinging tunog ang yumanig sa buong lugar. Ang higanting martilyo ni Stephen ay natanggal sa kanyang kamay ng Chaos Beast na nakatatak sa kaldero. Isang malaking bunganga ang nabuo sa lugar kung saan lumapag ang martilyo, na muling kumitil sa buhay ng iba. Matapos lamunin ng Heavenly Lightning Fire, ang Chaos Beast ay naging mas excited at sa isang malakas na ungol, muli nitong inatake si Brontes. How dare you? Si Darius na kanina pa naghihintay ng pagbukas, ay tumalon at iniunat ang kanyang mga braso para sakal ang Chaos Beast. Sa kasamaang palad, masyado niyang minamaliit ito, na naging dahilan upang maipit ang kanyang mga braso sa Chaos Beast. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Darius nang maramdaman niya ang isang masamang enerhiya na bumalot sa kanyang mga braso. Sa isang nakakabinging dagandong, ang mga mata ng Chaos Beast ay nagningning na pula. Nararamdaman ni Justin ang enerhiya mula sa mga braso ng Hagata na hinihigop ng Chaos. Ang enerhiya na ito ay talagang naging sanhi ng Chaos na lumago at naging material ang power of Chaos. Dugo ng Titan. Ang dugo ba ng Titan ang nag-trigger ng bangis ng Chaos Beast? Bago pa makapag-isip si Justin tungkol dito, ang ilan sa mga higanti ay sumugod upang tulungan si Darius nang makita nilang tuluyan na siyang lalamunan. Kahit na sila ang may kapangyarihan ngayon, sila ay magiging dehado kung mawawalan sila ng sinuman sa kanilang mga kasama, kaya para pigilan na mangyari iyon, ang iba sa mga higanti ay sumugod kay Justin para pabagsakin siya. Gaman ang loob ng mga Diyos sa mga pangyayari ngunit natarante rin sila ni Justin.
Wala silang ideya na itinatago ni Justin ang napakabangis na sandata. Sa wakas ay nakalayo na sina Karen at Roslyn mula sa higanti. Nagkatinginan sila at tumango. Sa matibay na pananalig kay Justin, lumipat sila para hanapin ang spellcaster kung hindi ay isakripisyo ang natitirang mga mersenaryo. Ang sitwasyon ay katulad na sa impyerno, ngunit hindi ito maaaring maging kasing lapit ng impyerno mismo. Nang sila ay naghahanap sa mga sulok sa Colosseum, si Justin ay abala sa pakikipaglaban sa 5 higanti. Wala man lang siyang panahon para maramdaman ang pagbabago ng Chaos Cauldron, na pinakawalan ng bagong naintindihang Yefire nang walang anumang anyo ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng iba pang makalangit na apoy, ang Yefire ay sinadya upang sunugin ang mga kaluluwa at espiritu. Alam ni Justin na ang elemental damage ay hindi magiging epektibo laban sa Giants, ngunit umaasa siyang masusunog nito ang kanilang mga kaluluwa. Isang nagninangas na apoy ang nag-apoy sa palad ni Justin. Habang patuloy na pinapatawag ang Heaven and Earth Energy, ang bola ng apoy ay naging isang napakalaking lotus na apoy. Ang Yefire Lotus ay lumipad mula sa palad ni Justin. Habang umiikot ito sa kalangitan, kumikislap ang naglalagablab na mga talulot na parang may nililikhang art piece. Ang mga higanti ay hindi mapakali sa kanyang mga taktika. Gamit ang kanilang mga higanting martilyo, ang mga bahid ng Heavenly Lightning Fire ay nagbanta na pira-pirisuhin si Justin. Sa harap ng kanilang mga pag-atake, si Justin ay parang siya lang ang nag-iisang bangkang lumulutang sa malawak na dagat. Ang tanging nangunguna sa kanya ay ang nagliliyab na Yefire Lotus. Ipinatawag ni Justin ang lahat ng kanyang Heaven and Earth Energy, inutusan ang Chaos Beast na salakayin ang Giants kasabay ng Yefire. Umuungol. Paano kung higanti kayo? Kakainin ko lahat ng laman nyo. Tumawa si Justin. Hindi na siya nag-abala sa kalalabasan. Ang gusto lang niya ay sirain ang mga ito sa loob ng kanyang puso. Naramdaman ng Chaos Beast ang malakas na espiritu ng pakikipaglaban mula sa kanyang amo, na naging dahilan upang lumaki ito at lumunin muli ang lahat ng Heavenly Lightning Fire. Nakabuka ang bibig nito habang tinatanggap ang lahat ng pag-atake ng mga higanti. Kayong apoy ng lotus, tapusin ng Diyos ang pagdurusa. Ang nagninangas na talulot ay nalaglag na parang mga patak ng ulan, na dumapo sa mga higanti na nakulong ng Chaos Beast. Damn it! Anong nangyayari? Nilalamon tayo ng halimaw na ito. Napaungol si Brontes. Sa sandaling dumampi ang Yefire sa kanyang katawan, nagsimulang mag-alab ang kanyang kaluluwa. Parang may humihiwa sa kanyang laman sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nanginginig ang kanyang katawan sa hindi maisip na sakit. Habang nagsimulang ilabas ng mga talulot ang kapangyarihan nito sa mga higanti, narinig ang mga hiyawan. Napakasakit nito kaya kinilig ang mga Diyos. Hindi nakita ni Justin ang pagdating nito. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang kanyang Yefire. Well, hindi kaya ng mga higanti na ipagtanggol ang mga kaluluwa dahil sa mahina nilang espiritual na enerhiya. Wala rin silang cultivation para protektahan ang kanilang sarili laban sa Yefire. Masasabing ang mga kondisyong ito ay nagpapataas ng pinsala sa Yefire ng 100%. Gayunpaman, sa pagkakakulong ng Chaos Beast sa 6 na higanti sa parehong oras, tila bumagal ang proseso ng paglalamon. Dahil matigas ang pangangatawan ng mga higanti, naging mahirap para sa Chaos Beast na tunawin sila. Sinimulan ng mga higanti na labanan ang Chaos Beast, nagpaikot-ikot at marahas na hinaila ang Chaos Beast, dahilan para manginig ito at umungol. Patuloy na pinaputokan ni Justin ang Yefire upang sunugin ang kanilang mga kaluluwa, na naglalayong sirain sila. Gayunpaman, nagambala siya sa mapaghamong sitwasyon sa Chaos Cauldron. Tila walang katapusan ang labanang ito dahil sila ay nahuli sa isang hindi malulutas na sitwasyon. Biglang namula ang mga mata ng Chaos Beast. Ungol nito, naglabas ng malalaking ulap ng mga anino sa buong Colosseum. Libo-libong mersenaryo ang namatay mula sa matinding labanan. Ang Colosseum ay napuno ng dugo samantalang ang mga sirang paa at organo ay nakatambak sa mga bundok. Ginawa ng kaguluhan ang mga sariwang bangkay sa mga tuyong bangkay habang ang mga anino ay dumaan sa kanila. Ang mga kaluluwa at katawan ng makapangyarihang mga mersenaryo ay kumilos tulad ng isang top-class na suplemento para sa Chaos Beast. 1252.
Hindi lamang ang mga Diyos at ang mga higanti ang nagulat sa paggalaw ng Chaos Beast, ngunit si Justin mismo ay natulala din. Hindi niya kontrolado ang Chaos Beast para gawin iyon, kusa itong gumalaw. May kamalayan ang halimaw na ito na lumunin ang mga kaluluwa at katawan ng mga tao. Minsang sinabi ng Black Robe na ang Chaos Beast ay nawasak ng mga dakilang sinaunang Diyos, ngunit ang kaluluwa nito ay hindi napahamak, sa halip ito ay tinatakan sa Chaos Cauldron. Noong una ay inakala ni Justin na ito ay ganap na bullcrap. Sa kanya, kung hindi mapatay ang Chaos Beast, bakit ito tatatakan? Ngayong tiningnan niya ito, ang Chaos Beast ay tunay na walang kamatayan. Matapos mabuklod sa loob ng libu-libong taon, nagawa nitong mapanatili ang kanyang kamalayan at sakupin ang pagkakataong mapataas ang kanyang kapangyarihan. Nang si Justin ay nalulula pa rin sa mga bagong natuklasan, ang Chaos Beast ay nagngangalit na parang hindi nasisiyahan sa saloobin ng 6 na higanti. Muli nitong ibinuko ang kanyang panga, nilamon ang mga higanti ng mas mabilis. Habang ang dugo ng Titan ay nagsimulang masipsip ng Chaos Beast, nakaramdam si Justin ng matinding pinaghalong damdamin galit, pagkataranta, pagkabalisa, puot at puot. Lahat ng uri ng negatibong emosyon ay nagsimulang sumalakay sa kanyang utak. Naramdaman ni Justin ang kanyang sarili na sinisipsip ng isang madilim na kailaliman at nagsisimula na siyang mahulog. Ang Chaos Beast ay tumatawa habang nilalamon ang mga higanti na parang kinukutya si Justin dahil sa labis na pagpapahalaga sa sarili. Hindi dapat sinubukan ni Justin na kontrolin ang Chaos Beast. Unti-unting nawala ng malay si Justin. Ang kanyang ulo ay pumipintig, na pinipigilan niyang makontrol muli ang kanyang kamalayan. Mga mata ni Hades. Binabantayan ni Christine si Justin, kaya agad niyang napansin ang kalagayan ni Justin. Napatingin sa kanya ang mga Diyos at isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanilang mga dibdib nang makita nila ang madilim na ambon na lumilitaw sa kanyang paligid. Ang mga mata ni Justin ay pula at ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Sa sumunod na segundo, iwinagayway ni Justin ang kanyang mga braso at ang hindi mabilang na maliliit na anino ng hayop ay pinalabas mula sa Chaos Cauldron na umaksyon patungo sa mga mersenaryo na nabubuhay pa. Hades! Nasisiraan ka na ba ng bait? Tumigil ka. Hindi siya marinig ni Justin at isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang nagngangalit na mga anino ng hayop ay sinipsip ang mga mersenaryo na tuyo tulad ng isang surot ng vampira. Ang mga mersenaryo ay napatay lahat sa loob ng ilang segundo. Mas maganda sana ang senaryo kung ordinaryong tao sila pero bilang mga elite, ang katawan nila ay isang malakas na supplement para sa Chaos Beast. Ang Chaos Beast ay umungol sa pinanibik na tila sa wakas ay mailalabas nito ang galit sa loob niya. Ang malupit na nasa loob nito ay muling nabuhay. Parehong natatakot ang mga Diyos at ang mga higanti sa Chaos Beast. Ito ay hindi makatao, pumatay ng libu-libong tao sa isang kisap mata at tinitingnan silang puro pagkain. Wala nang lakas ang mga higanti para kontrolin ang mga batas sa kalawakan at hindi nagtagal, nasira ang mga seal. Nang ikalawang napagtanto ito ng mga Diyos, pinili nilang i-unlock ang selyo at lumipad pataas sa langit. Kung nanatili pa sila sa Colosseum, maaaring piliin din ng Chaos Beast na kainin sila. Kahit na ang mga Diyos ay lumayo sa kanilang sarili mula sa panganib, hindi nila piniling umalis dahil nagawa nilang makalayo dahil kay Justin. Hindi sila basta-basta makakaalis kapag nasa ganoong kalagayan si Justin. Sa sandaling ito, lumipad sina Karen at Roslyn sa Colosseum. Nakahawak si Roslyn sa isang lalaking Caucasian na nakasuot ng metal na helmet. Siya ang kahangahangang mangkukulam mula sa Sword in the Stone Prince. Nawala ng malay si Prince. Paano nangyari ito? Kamusta na siya? Bulong ni Roslyn. Nag-aalalang umiling si Christine, hindi rin kami masyadong sigurado. Sa tingin ko ang halimaw mula sa artifact ay may side effect kay Justin, hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Inagaw ni Hermes si Prince kay Roslyn at inilabas ang kanyang mga pangil, damn it, ito ba ang lalaking nag-isip ng spell? Hermes, huwag mo siyang sasaktan. Kailangan nating ayusin ang mga bagay-bagay bago siya patayin. Matigas na sabi ni Poseidon. Ang kanyang helmet ay mukhang isang espesyal na tool, marahil ay ginagamit niya ito upang ibigay ang spell. Mungkahi ni Apollo.
Ano ang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Mabilis, mag-isip ng paraan. Ano ang dapat nating gawin para matulungan si Justin? Nagtaas ng boses si Karen. Gayunpaman, ang mga Diyos ay natigilan. Si Justin ay mukhang isang Grim Reaper, nakatayo sa gitna ng itim na apoy habang binabantayan ang patuloy na kalamidad. Ang mga iyak ay narinig mula sa Chaos Cauldron habang libu-libong mga kaluluwa ang hinihigop dito. Ang balangkas ng Chaos Beast ay nagiging mas malinaw at ito ay lumalaki sa laki. Ang kulay abo sa kanya ay naging mas mayaman at mas madilim. Ang malaparol na mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Habang patuloy na nilalamon ng Chaos Beast ang mga bagong nakuhang kaluluwa at ang dugo ng Titan, nagawa nitong palakasin ang sarili. Noong una ay nagawa pa ng mga higanti na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa Chaos Beast, ngunit habang lumalakas ito, nagpupumilit ang mga higanti na makatakas. Hindi nagtagal, kalahati ng kanilang katawan ay nilamon ng Chaos Beast. Matagal na nilang pinaplano ito na hindi nila inaasahan na sila ay kakainin bilang pagkain. Gayunpaman, anuman ang kanilang naramdaman, maaari lamang silang sumigaw dahil sa takot tulad ng mga nakulong na hayop. Ang Heaven and Earth energy ay patuloy na lumalabas mula kay Justin, na nagbibigay ng Chaos Cauldron na parang pataba. Ang madilim na kulay na Chaos Cauldron ay kumikinang ng matingkad habang nakatayo ito sa kalangitan. Hindi, kailangan ko siyang pigilan. Makokontrol siya ng kaldero kung magpapatuloy ito. Mapatla ang mukha ni Roslyn habang lumilipad patungo kay Justin. Hindi siya pinigilan ni Karen, at piniling sumama sa kanya. Huwag kang pumunta dyan. Huli na si Christine para pigilan sila. Sa sandaling dumating sila sa tabi ni Justin, sinubukan silang sipsipin ng isang malakas na kapangyarihan mula sa Chaos Cauldron. Hobby. Stop it. Gumising ka. Napahiyaw si Roslyn habang sinusubukang panatilihin ang kanyang balanse sa kanyang True Yuan. Sinubukan ni Karen na lumapit kay Justin at kahit na mahirap pigilan ang sarili na lumunin ng Chaos Beast, nagawa pa rin niyang hawakan ang mga braso ni Justin. Hobby. Bilis. Tumigil ka na. Namumula ang mga mata ni Karen habang sinusubukan niyang iturok ang kanyang True Yuan kay Justin para malutas ang kanyang Heaven and Earth energy. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya iyon, ang Chaos Beast ay gumalaw sa kawalan ng kasiyahan. Tila tiningnan nito si Karen bilang isang masarap na pagkain na sinubukan nitong lumunin ang kanyang True Yuan. Hindi. Napabuntong hininga si Karen nang tumalikod si Justin para sukal siya. Nababalot ng itim na ambon ang mukha ni Justin habang nakangisi habang nakatingin sa kanya. Siya ay kumilos na parang hindi niya kilala si Karen, sinipsip ang kanyang tunay na yuan sa kanyang sariling katawan. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa na hindi niya maisip na hilahin ang sarili. Si Roslyn ay namumutla ngunit kahit anong sigaw niya kay Justin, hindi siya nagpakita ng planong huminto. Sa kritikal na sandali na ito, isang higanteng silver shield ang nahulog mula sa langit at napunit ang espasyo, dumiretso sa Chaos Beast. Sa sandaling ito ay dumapo sa ulo ng Chaos Beast, ang mga kidlat ng kidlat ay sumabog mula rito at may kumikislap sa kalangitan. Umuungol. Napaungol sa sakit ang Chaos Beast, na bigla sa silver lightning shield. Ibinuko nito ang bibig at iniluwa ang 6 na higanti na lubhang nasugatan. Ang mga higanti ay bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog, na nagdala ng malalaking ulap ng mga labi sa kanilang pagkahulog. Aegis. Athena. 1253. Napatingin ang mga Diyos sa unahan ng may lumitaw na babaeng itim ang buhok sa harapan nila. Siya ay nakayapak, ang kanyang mukha ay hindi makilala. Tila nawala ang sikat ng araw nang magpakita siya. Ang babaeng ito ay kumilos ng malamig at mayabang gaya ng lagi niyang ginagawa. Na parang hindi siya ang nagpasabog ng kalasag ng kidlat. Lahat ng iba ay tumingin sa kanya ng hindi mabasa na tingin. Gaano man nila kaayawan ang kanyang personalidad at ugali, hindi nila maitatanggi ang kanyang kakayahan. May karapatan siyang ipagmalaki. Hindi nagpakita si Athena sa isang kapritsyo. Nanatiling walang pakialam ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa mapaminsalang isla. Walang kahit kay titing na gulat nang makita niya ang mga higanti.
Gamit ang mahinang pagwagayway ng kanyang kamay, bumalik sa kanya si Aegis na parang silver fluid. Ang kalasag ay halos kasing tangkad niya na may matigas na istruktura at sinaunang disenyo. Mahirap sabihin ang material na kung saan ito ginawa at ito ay mukhang katulad ng isang sinaunang mabigat na kalasag na ginamit sa mga krusada. Ang Aegis ay pilak na may mga pattern ng mga dahon ng oliba at ito ay kumikinang na may kulay pilak asul. Ito ay ganap na hindi tugma kay Athena ngunit ito ay medyo kakaiba. Tumingin si Athena kay Chaos nang walang pakialam na tingin at nagtama ang kanilang mga tingin. Binalik nito ang tingin sa kanya na may pagbibitiw ngunit kalaunan ay bumalik ito sa kaldero nang mapansing hindi ito kalaban ni Athena. Si Justin, na wala ng malay, ay nahulog sa langit pagkatapos bitawan si Karen. Mabilis na nag-react si Karen at humawak sa kanya. Dahan-dahan silang bumagsak sa sahig. Wala na siyang pakialam sa sarili niya nang mapansin niyang nahimatay si Justin. Hobby, gising na. Kamusta na pakiramdam mo? Lumipad si Roslyn papunta sa gilid nila pero kahit anong pagyugyug niya sa kanya ay wala siyang makuhang reaksyon mula rito. Sinubukan pa nilang suriin ang kanyang katawan gamit ang kanilang divine sense ngunit walang resulta. Ang panloob na enerhiya ni Justin ay ganap na normal, sa katunayan, ito ay mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, hindi siya nagising at hindi nagpakita ng anumang reaksyon ang kanyang divine sense. Ang mga babae ay naliligaw ngunit sa kabutihang palad, hindi sila masyadong mahina upang maging ganap na walang magawa. Nang makita kung gaano normal ang paghinga ni Justin, mabilis silang kumalma at iniwas ang tingin sa mga higanti. Sinusubukan ng mga higanti ang kanilang makakaya upang tumayo ngunit dahil sa pag-atake ng Chaos Beast, sila ay masyadong mahina para gawin iyon. Kahit na ang ilan sa kanila ay nakabangon, sila ay humihingal at nanginginig. Ang ilan sa kanila ay nawawala pa nga ang mga paa. Nag-iingat pa rin sa mga higanti, binuhat ni Karen si Justin at lumipad sa langit kasama si Roslyn. Kamusta si Hades? Tanong ni Christine. Umiling si Rose, hindi ko alam, hindi siya nagigising pero hindi rin siya nasaktan. Saglit na sumulyap si Athena kay Justin bago ibinalik ang tingin sa Giants. Kumikislap ang tila malamig niyang tingin. Damn it! Athena, alam kong sinasadya mo to. Alam mong mangyayari to kaya bakit ka pumunta ngayon? Nandito ka ba para kutsain kami? O hinihiling mong mamatay na kami? Hinagis ni Hermes si Prince kay Christine bago sinigawan si Athena. Buhay pa kayo, Mata Ray na sabi ni Athena. Anong ibig mong sabihin dyan? Mas gusto mo bang patayin tayo nila? Huwag mong kalimutan na hindi mo mabubuhay ang puso ni Gaia kung wala tayo. Nanginginig sa galit si Hermes. Tumalim ang tingin ni Athena, huwag mong hamanin ang pasensya ko, pinabayaan na kita dahil may pakana ka sa akin sa kawawang iyon. Naging mabait ako sa iyo, alam kong matagal na siyang nagising. Ang mga Diyos ay namangha. Maaari nilang hulaan kung ano ang kanyang sinasabi ngunit ito ay kakaiba sa kanila. Ngumisi si Hermes, akala ko ba walang talo ang propesya mo? Bakit? Hindi mo ba siya mahanap? Napabuntong hininga si Athena, maaga o huli ay lilito siya. Hehe, I think. Dahil hindi pa nakaka-recover ang spiritual energy mo kaya hindi ka makakahanap ng mas malakas kaysa sayo. Ibig sabihin baka hindi ka makakapareha sa kanya. Tila bastos si Hermes. Siya ay mahiyain at walang kwenta, wala akong interes na hanapin siya. Hindi niya kailangang magtago at manluloko sa akin kung talagang may tiwala siyang matatalo ako. Kumunat ang noo ni Apollo, anong pinag-uusapan niyo? Bakit hindi natin maintindihan? Wala lang, hindi niyo na kailangan intindihin. Sinulyapan sila ni Athena bago nag-wave ng kamay. Kasabay nito, nawala ang lumulutang na Aegis na may isang silver flash. Lumapit si Poseidon at nagtanong, ang kaldero na ipinatawag ni Hades at ng halimaw, ano sila? Bakit hindi natin sila nakita noon? Hindi mahalaga kung ano ang kanilang pagkakakilanlan ngunit sigurado akong mahirap itong harapin dahil kinailangan ni Athena na gumamit ng isang artifact para pigilan ito. Sabi ni Ares. Hindi siya sinagot ni Athena. Sa halip bumaba siya mula sa langit habang nakaharap sa 6 na higanti. Athena.
Bastos kang babae, how dare you take advantage of us? If you really have the guts, awayin mo kami kapag naka-recover na kami. Napaungol si Darius. Half dead na kayo, paano kayo makaka-recover? Naiinis na sabi ni Athena. Hindi kami natalo. Halika sa amin. Galit na galit si Brontes. Sinubukan niyang kunin ang higanteng martilyo ngunit ang malaking pagkawala ng dugo ni Titan mula sa kanyang katawan ay naging imposible para sa kanya na magawa iyon. Nawasak ang mga higanti. Hindi sila makapaniwala na natalo sila ng bagong Pluto, isang taong pinakamababa nila. Ngumisi si Aten at inabot niya ang kanyang braso para makita ang isang kayumangging bola ng liwanag sa kanyang palad. Puso ni Gaia. Nagulat ang iba. Ang takot ay lumitaw sa mga higanti nang may maalala sila. Hindi pwede. Bakit nasa iyo ang puso ni Gaia? Napabuntong hininga si Brontes at instinctive siyang gumalaw pa atras. Tumingin ang mga Diyos kay Athena na may masalimuot na tingin. Minoniebre ni Athena ang puso ng Gaia patungo sa mga higanti at parang nakaamoy ito ng mapang-akit na pabango, mas bumilis ang paggalaw ng puso ni Gaia. Napasigaw si Glade sa sakit sa sandaling hinawakan siya ng puso ni Gaia. Hindi. Gaano man kahirap ang kanyang mga hiyawan, ang kanyang kapalaran ay napagpasyahan. Pinalibutan ng kayumangging ambon ang puso ni Gaia na hindi nagtagal ay tumakip sa katawan ni Glades. Sa susunod na segundo, nabuo ang mga light spot sa katawan ni Glades na may pinaghalong pulang linya. Parang naabsorb ng puso ni Gaia ang isang fairy work. Ang higanti ay nilamon ng isang segundo. Pero hindi pa tapos ang puso ni Gaia. Matapos lamunin ng isa sa mga higanti, umaksyon ito patungo sa iba pang mga higanti. Naghiyawan ang natitirang mga higanti ngunit hindi sila nakatakas sa ambon. Hindi nagtagal, lahat sila ay naging light spot at pulang ilaw bago na-absorb sa puso ni Gaia. Nang mawala ang mga higanti, ang Colosseum ay parang hindi pa sila nagpakita. Ang mga higanting martilyo ay masyadong nagkawatak-watak kasama ang mga higanti na parang gumagawa sila ng pagpupugay sa kanilang mga amo. Ang mga Diyos ay namutla sa kanyang pagkilos samantalang sina Christine at Alice ay nagsusuot ng malungkot na tingin. Nagpakawala ng mahabang hininga si Poseidon at nagtanong siya sa namamaos na boses, Athena, hinihintay mong dumating ang sandaling ito para magamit mo ang dugo ng Titan nila para mabawi ang sigla ng puso ni Gaia. Binawi ni Athena ang puso ni Gaia at tumalikod sa kanila. She asked with an apathetic attitude, bakit hindi ko magawa ito? Unless gusto mong gamitin ko ang isa sa inyo para i-activate ang heart ni Gaia. 1254. Ang mga Diyos ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha nang marinig nila ito. Kumunot ang noo ni Poseidon, hindi ko sinasadya, pero kung alam mong mangyayari ito, bakit late ka nagpakita? Hindi ko kailangang ipaliwanag ang aking mga aksyon sa sinuman. Ha! Nakakainis kang mayabang. Inilibot ni Alice ang kanyang mga mata. Nakasimangot ang iba sa inaste ni Athena. Tapos na ito at kakasimula pa lang ng revival ng Gaia's Heart. Aalis muna ako kung wala ka ng ibang sasabihin. Hindi pinansin ni Athena ang mga mapanuksong salita nila at tumalikod na siya para umalis, walang balak ituloy ang usapan. Tumayo ka dyan. Hinarang ni Rosaline ang kanyang daraanan na may pula at luha ang mga mata. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Athena. Napahigpit ang panga ni Rosaline at huminga ng malalim bago ngumisi, sa tingin mo ba napakalakas mo at dapat kaming magpasalamat sa pagligtas mo sa amin? Ano ang gusto mong sabihin? Nagsalubong ang kilay ni Athena. Sinusubukan kong sabihin na kung alam mo talaga na mangyayari ito ngayon, malalaman mo rin na ang mga taong ito ay mamamatay. Wala akong oras para sa mga kalokohang ganyan. Parang naiinip si Athena. Natawa si Rose, kalokohan, oo, patay na silang lahat kaya puro kalokohan. Nabalitaan ko kay Hobby na gusto mong buhayin ang iyong lahi at pinaghirapan mo ito sa loob ng libu-libong taon. Kahit na hindi pa kita nakikilala, minsan naisip ko na isa kang kahangahangang babae. Matatag ka at matyaga, isang babae na may matibay na paniniwala na ako ay babae. Upang makamit ang kanyang mga layunin. Gulat na gulat ang iba at gulat na napatingin kay Rosaline.
Walang nangahas na maniwala sa narinig nila kay Roslyn. Isang matinding pang-aapi ang pinakawalan ni Athena. Pakiramdam ko ay may saysubog na nuclear bomb mula sa kanya. Walang takot si Rose, siguro iniisip mo na may ibang lahi ang mga tao kaya hindi gaanong mahalaga ang buhay nila, pero hindi mo ba naisip ang katawan na ginagalawan mo? Katawan din ng tao ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang murahin ang mga tao kapag umaasa ka sa katawan ng tao para manatiling buhay? 20 taon pa lang nabubuhay si Justin pero alam mo kung ano ang pinagdaanan niya sa nakalipas na 1,000 taon. Kayong mga kasamahan niya dahil sa kanyang pagka-Diyos, hindi siya natakot sa nakatatak na espasyo ngunit ibinigay pa rin niya ang kanyang makakaya at lumaban hanggang sa huling sandali, kahit na siya ay nagkamali, hindi niya kayo pinabayaan, ngunit ano ang tungkol sa iyo na ang iyong mga tao ay nasa panganib na ikaw ay pipiliin mo pa rin sa huling sandali? Ipinikit ni Athena ang kanyang mga mata at ibinasura ang kanyang pang-aapi. Hindi na mababago ang kinabukasan, mamamatay pa rin ang nakatakdang mamatay at mabubuhay pa rin ang nakatakdang manatiling buhay. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iba ang mga kilos ko. Hindi kita papatayin alang-alang kay Hades ngunit hindi ka na dapat magpakita sa harapan ko. Pagkasabi nun, nilagpasan ni Athena si Roslyn. Biglang tumalikod si Roslyn at sinigawan siya, sa tingin mo kaya mo bang maging Diyos sa pamamagitan lang ng pag-uugaling walang pakialam at malamig? Kahit gaano ka pa ka-invincible, forever kang magiging tao. Isa kang mangkukulam. Hindi na nagtagal si Athena, ang kanyang katawan ay nawala sa loob ng mga ulap sa susunod na segundo. Matapos isigaw ang kanyang mga iniisip, tumulo ang mga luha sa pisngi ni Roslyn. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang humihikbi habang naglalakad pabalik sa gilid ni Karen. Hindi pa rin nagigising si Justin kaya nakatitig lang siya sa kanya ng may pagkagulat na ekspresyon. Nagtataka ang mga Diyos na tumingin sa kanya, maaaring sinabi rin niya ang kanilang panloob na pag-iisip. Sanay na sila kaya napagtanto nila kung gaano kawalang halaga si Athena nang marinig ito mula kay Roslyn. Lumapit si Christine kay Roslyn at niyakap ang balikat nito, "Huwag ka nang umiyak, magiging maayos din si Hades." Laging ganito si Athena, walang magagawa sa kanya. Pinunasan ni Roslyn ang kanyang luha at pilit na ngumiti, "Ma, alam ko na. Bumaba na muna tayo at maghanap muna ng mga survivor sa isla. Makakaisip tayo ng paraan para magising si Hubby kapag tapos na tayo." Iminungkahi ni Karen at lahat ay sumang-ayon dito. Sa wakas ay natapos na ang insidenteng ito, bagamat hindi ito ang uri ng pagtatapos na kanilang inaasahan. Matapos maghanap ng ilang sandali, nabuhayan ng loob sina Roslyn at Karen nang malaman na hindi naapektuhan ng spell sina Ron, Sauron at iba pa dahil wala sila malapit sa Colosseum. Gayunpaman, nakalulungkot na ang 5 mersenaryo ng Sea Eagles ay namatay sa labanan. Wala nang matagpuan ang kanilang mga bangkay. Para naman sa mga opisyal, nakaligtas din sila dahil hindi sinasadyang pumasok sa danger zone. Sa kabutihang palad, maiiwasan nito ang mga internasyonal na salungatan na mangyari. Inamin ni Prince na nagkasala siya sa pakikinig sa mga higanti at pagtatrabaho para sa kanila dahil gusto niyang maghiganti kay Justin. Kung tutuusin, sinubukan nga ni Prince na tanggihan sila nang malaman niya na dapat niyang ispel ang mga mersenaryo ngunit nahuli ng mga higanti ang kanyang kasintahang si Emma, para banta siya. Sa huli, tinupad pa rin niya ang utos ng mga higanti, umaasang may mangyari. Sa kanyang pagkabalisa, si Prince ay nagdulot ng isang sakuna at ang isang parusang kamatayan ay hindi sapat upang malutas ang problemang ito. Nagpasya silang ibigay si Prince sa mga opisyal ng Caesar Tournament kaya hindi maiiwasan ang paglilitis sa court-martial. Nanatiling walang malay si Justin at sa mungkahi ni Ron, nagpasya sina Roslyn at Karen na ipadala si Justin sa United Kingdom. Bumalik sa Wales, tinutulungan ni Jane ang kanyang ina na pumili ng gown para sa festival at hindi niya inaasahan na dadalhin nina Roslyn at Karen si Justin. Seryoso ang kanyang ekspresyon nang mabalitaan niya ang insidente ng Caesar Tournament. Nang malaman ng kalubhaan ng nakaraang kalagayan ni Justin, inutusan ni Jane ang mga babae na dalhin si Justin sa pinakamalapit na laboratorio.
Inimbento ni Jane ang lahat ng uri ng kagamitang medikal para gamutin ang kakaibang kondisyon ng utak ni Justin at naisip niyang hindi na ito gagamitin dahil lumalaki ang cultivation ni Justin. Hindi niya inaasahan na gagamitin ang mga ito. Sinamahan nilang tatlo si Justin at inalagaan siya ng ilang araw ngunit hindi pa rin siya nagpakita ng tanda ng paggising. Kasabay nito, ang tanging nakikitang liwanag ay nakita sa gitna ng isang lugar ng kawalan. Dalawang magkaparehong silhouette ang matagal nang nagkatitigan. Sino ka? Ungol ni Justin habang nakatingin sa lalaking mukhang replika niya. Ako ay ikaw. Ngumisi ang isa pang Justin. Hindi ako ikaw pero may pamilyar kang aura. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Haha, pamilyar din ako sa aura mo. Bakit kamukha mo ako? Bakit ako nandito? Naalala ni Justin na nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan matapos magkaroon ng malaking halaga ng bagong enerhiya. Blanko ang isip niya. Ano ang nangyari sa Coliseum? Paano naman sina Roslyn at Karen, ligtas ba sila? Ang isa pang Justin ay ngumisi, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa iyo. Ikaw. Ikaw ang tumulong sa akin. Naguguluhan si Justin. Hindi, tinulungan ko ang sarili ko. Sinabi ng lalaki, ikaw ay ako at ako ay ikaw. Hindi. Biglang may naalala si Justin, sabi mo inalagaan mo ako, Chaos ka ba? Napabalikwa si Chaos at napangiti, nakuha mo na sa wakas. Paano ito, anak? Nagustuhan mo ba ang matamis na enerhiya na ibinigay ko sa iyo? Solemn na ang mukha ni Justin, bakit mo ako dinala dito? May malay ka. Ngumuso si Chaos, hindi ako mapapanatili ng isang kaldero na selyo magpakailanman. Ang mga mapagkunwari na Diyos na iyon ay marunong lamang magplano laban sa akin. Paano kung sirain nila ang aking katawan? Ipinanganak ako sa kapangyarihan ng Chaos, kaya ako ay walang kamatayan. Kailangan ng oras para makalabas ako ngunit lilipas lang ito sa isang kisap ng mata. 12:55. Nagulat si Justin sa unang ngunit agad siyang tumawa na para bang nakarinig siya ng isang kawili-wiling biro. Anong tinatawa-tawa mo? Kumunat ang noo ni Chaos, nakaramdam ng dismaya sa kanyang inasta. Natatawa ako sayo. Matagal ka nang nabubuhay pero bakit ang hilig mo pa ring mag-comfort sa sarili? Umiling si Justin. Kalokohan. Hindi ko pa nagawa iyon, sinasabi ko lang ang katotohanan. Sumagot si Justin, kung talagang kasing lakas ka ng sinasabi mo, bakit ka pa rin natatakan sa kaldero pagkatapos ng napakaraming taon? Gayun din, kung talagang malakas ka, hindi ka na magagapi, kaya ang katotohanang nabuklod ka ay nangangahulugan na hindi ka sapat. Galit na galit si Chaos, alam mo ba na pinaghiwa-hiwalay ka ng mga higanti kung hindi dahil sa akin? Hindi sumuko si Justin, itinaas ang kanyang baba sa Chaos, huwag kalimutan na isa ka lamang espiritu sa aking artifact. Ako ang iyong Panginoon at dapat kang magtrabaho para sa akin. You brat. How dare you? How dare you? Namula si Chaos sa galit. Kinaway-kaway ni Justin ang kanyang kamay dahil sa inis, bakit mo piniling gamitin ang mukha ko para kausapin ako? Sinisira mo ang gwapo kong mukha, anong meron sa ekspresyong iyon? Sa sobrang asar ni Chaos ay tinuro niya si Justin at natigilan sa mga salita. Napangiti si Justin, bagaman hindi ko alam kung nasaan ako, sigurado ako na wala pa rin akong malay. Dapat ay mayroon kang sasabihin sa akin dahil hindi mo hinahayaang mabawi ang aking banal na sentido. Kung tama ang hula ko, mayroon kang kahilingan para sa akin. Hindi ito gagana kung kumilos ka ng ganito at pananakot sa akin. Immune ako sa takot mula noong bata pa ako. Existent sa aking diksyonaryo. Pinigilan ni Chaos ang kanyang galit at bamulong, tama ka ngunit hindi ito kahilingan. Binibigyan kita ng pagkakataon. Isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa iyo na maging matigas ang ulo sa mundo, isang pagkakataon na masira ang kawalan at maging tunay na hindi magagapi. Ngumuso si Justin, paano mo ako matutulungan yan kung hindi ka naman matatalo? Maaari kang maging invincible.
Dahil ang cultivation technique na pagmamayari mo, ito ang pinakamagandang scripture sa mundo. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng technique na iyon pero mas maganda ito kaysa sa mga top technique sa Great Ancient na panahon. Hindi kita matutulungan ng maraming beses kung hindi dahil sa cultivation technique mo. Gayunpaman, ang spiritual aura sa dakilang ito ay masyadong manipis kumpara sa Shaorang. Ang yugto ng Qing Heavenly Lightning ay ipapasa pa ito kung handa kang ibigay sa akin ang iyong katawan at lalamunan ko ang lahat ng pinagmumula ng enerhiya sa mundo sa pamamagitan nito, sigurado akong maaabot ang iyong cultivation sa loob ng maikling panahon, magiging isang piraso ng cake ang pagdaan sa siyang Lighting Heavenly at Lighting Heaven. Magiging bahagi ka ng heaven at makakasama ka sa Dao. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata, ang iyong paraan ng paglaki ng paglilinang, ito ba ay upang lumunin ang makapangyarihang mga tao? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Chaos, ang mahihina ay biktima ng malalakas, ganyan ang takbo ng mundo. Scram! Iniluwa ni Justin, maaaring hindi ako mabuting tao ngunit hindi ako kakain ng mga tao para sa aking paglilinang. Hindi nakakagulat na ang isang halimaw na tulad mo ay tinatakan, karapat-dapat ka. How dare you nagalit sa akin? Umugang ang kaguluhan. So what if I did? I would prefer to be unconscious for the rest of life than to hand my body over to you. You're just my servant, nakakatuwa na nangangarap kang maagaw ang katawan ko. Humalaklak si Chaos dahil sa galit, fine. Kung ganoon, hindi ko minamadali ang mga bagay-bagay. Malapit ka ng mabagsakan, at kung talagang may lakas ka ng loob, maaari mong piliin na huwag humingi ng tulong sa akin, ngunit kapag gumaling na ang aking paglilinang, hindi ka na makakapagdesisyon ng sarili mong. Hey! Naglakas loob ka pa ring takutin ako. Hindi pa ako nagpasalamat sa pagsabi mo sa akin na magagamit kita para harapin ang 9 Heavenly Lightning. Lalago rin ang cultivation ko sa oras na iyon kaya hindi natin malalaman kung sino ang huling tatayo. Mayabang na sabi ni Justin. Ngumisi si Chaos at wala nang ibang sinabi, unti-unting nawawala ang silhouette niya sa kawalan. Pasado hating gabi na sa London at 3 araw nang diretsyong nakahiga si Justin sa laboratorio ni Jane. Clueless pa rin si Jane matapos suriin ang kondisyon ni Justin sa Wales, kaya kinailangan niyang hilingin kina Roslyn at Karen na sundan siya sa London kung saan may mas maraming kagamitan na naruroon para magpatakbo ng mas maraming pagsubok. Nang napagtanto ni Jane na ang kondisyon ng utak ni Justin ay lumala at naging mas komplikado, ang kanyang kumpiyansa ay hinamon. Ang kakaibang sakit na ito ay may parang multo sa utak ni Justin, hindi maintindihan. Si Karen at Roslyn ay maaaring magpuyat ng ilang araw mula noong sila ay may cultivation ngunit si Jane ay mukhang pagod na pagod dahil kailangan niyang isipin ang kalagayan ni Justin habang pinipigilan ang kanyang mga personal na damdamin na makagambala sa kanyang trabaho. Napahawak siya sa kanyang baba na nakakunot ang noo habang nakatingin sa mga monitor na nagpapakita ng statistical na impormasyon. Si Justin ay nakahiga sa operating table sa tabi niya, ang kanyang dibdib ay gumagalaw at mapayapa. Sa mga oras na iyon, may tumapik sa balikat ni Jane. Lumingon si Jane at nakita si Roslyn na nakangiti sa kanya. Magpahinga ka na, may dark eye circles ka. Maayos naman ang katawan ni Hubby, kaya dapat okay na siya. Inalo siya ni Roslyn. Umiling si Jane habang bamaantong hininga. Pinilit niyang ngumiti, hindi ako makatulog, lumalala ang kondisyon niya sa tuwing nangyayari ito. Hindi ko pa nakitang nangyari ito sa kanya. Masyado akong nag-aalala para makatulog. Naalala ni Roslyn ang oras na sinimula ni Justin ang massacre para sa kanya. Naaalala niya ang imahe ni Justin na matingkad na nahihimatay at tinatakot siya nito sa tuwing naiisip niya ito. Kahit na mas lumalim ang pagmamahal nito sa kanya, mas lumalim din ang pag-aalala nito para sa kanya. Gaano katagal na siya nagkaroon ng ganitong kondisyon? Hindi maiwasang magtanong ni Roslyn. Hindi bababa sa 10 taon, ginamit siya bilang test subject bilang unang henerasyon ng Zero.
Nabuhay siya sa pamamagitan ng pag-cultivate gamit ang Zen Icon cultivation technique pero naapektuhan pa rin ang katawan niya. Sentimental na sabi ni Jane, nag-aral ako ng medisina para gumaling siya pero hindi ko pa rin kaya. Kinagat ni Roslyn ang kanyang mga labi at nagtanong kung gayon. Sa tingin mo ba Majay gising siya? Malalagay ba siya sa panganib sa hinaharap? Walang magawang umiling si Jane, wala akong ideya. Hindi ito maipaliwanag ng siyensya ngunit alam ko na kung hindi ito magamot, ang bawat pagbabalik sa dati ay mas mahirap mabawi at magduruso lamang siya. Mas mabuti pang mamatay. Parang may naglabas ng hangin sa kanilang mga baga. Ilang sandali silang natahimik hanggang sa pumasok si Karen, huwag kang masyadong pessimistic. Wala tayong mababago kaya siya lang ang maniniwala natin. Tahimik na tumango sina Roslyn at Jane. Tama siya. Ang sarap ng tulog niyan. Isang nakakagulat na boses ang narinig mula sa operating table. Napatingin silang tatlo sa operating table at nangilid ang mga luha sa kanilang mga mata nang makita nilang nakaupo si Justin. Hehe, nag-inat si Justin at tumawa ng masama sa sarili, mukhang medyo late na akong nagising. Gaya ng inaasahan kay Karen, ang bait. Dapat maniwala kayo sa akin, hindi ko kayang iwan kayo. Seryoso. Lumapit si Roslyn at sinuntok ang kanyang dibdib, bakit hindi ka nagising kanina? Hindi mo ba alam na nag-aalala kami? Isinandal ni Justin ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Ito ay malambot at komportable, pasensya na, Majay gising ako ng mas maaga sa susunod. Next time. Nako. Wala na, next time na lang. Ngumiti si Justin nang nakakatakot ngunit nakaramdam siya ng pagkakasala. Kahit na kumilos siya ng matigas nang harapin si Chaos, hindi siya kumpiyansa na makokontrol niya ang Chaos dahil wala siyang alam tungkol sa mga darating na laban. Maaaring kailanganin niyang gamitin ang Chaos Cauldron kung siya ay nasa dulo ng kanyang talino, at kasama nito, tiyak na makakabawi si Chaos. Mapipilitin si Justin na hayaan siyang makabawi dahil kailangan niyang ibagsak ang kanyang mga kaaway. Gayunpaman, hindi binalak ni Justin na sabihin sa kanila dahil ayaw niyang mag-alala sila tungkol sa kanya. Ipagbabawal sana nila siyang gamitin ang Chaos Cauldron. Pinakamahalaga, umaasa si Justin na makahanap ng ligtas na artifact na papalit sa Chaos Cauldron ngunit ang mga mababang uri ng artifact ay hindi kasing lakas ng Heavenly Fire at Water at mga high-grade na artifact na mahirap makuha. 12:56. Ayaw masira ni Justin ang mood nang makitang masama ang loob ng mga babae. Gusto niyang sumabay sa agos at tamasahin ang kasalukuyan. Niyakap at hinalikan muna ni Justin ang bawat isa sa kanila para aliwin sila. Matapos gawin iyon, nakahinga siya ng maluwag at naisip na hindi madaling maging pasyent. Nang tanungin ni Jane kung may espesyal na nangyari habang siya ay walang malay, nagsinungaling siya at sinabing wala siyang maalala. Ipinaliwanag sa kanya ni Jane ang data at sa kanya lang napagtanto na ang pagbabalik ay mas malala kaysa dati. Tila kaya talaga siyang patayin ng Chaos Cauldron. Jane, may bagong paraan ba para gamutin ang kondisyon ko? Inaasahan ni Justin na panatilihing kontrolado ang kanyang kalagayan. Walang magawang umiling si Jane, sa palagay ko ay imposible. Hindi ako pamilyar sa mga pamamaraan ng paglilinang ng mga Zen Icon kaya hindi ko maintindihan kung ano ang naging mali sa iyong katawan. Tinampol ni Justin ang kanyang noo bilang realisasyon, muntik kong nakalimutan na hindi kita naturuan noong nakaraan. Ituturo ko sa iyo ang cultivation technique na naimbento ko. Kahit na hindi kita patuloy na ginagabayan, sigurado akong magiging maayos ka dahil ikaw ay may talento at pamilyar ka sa wika. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mong tanungin ang parehong Kaiten Ninjing Roslyn. Maaari mo ba talaga akong turuan? Akala ko ang mga incheck ay nagmamalasakit sa lihim ng kanilang pamamaraan sa paglilinang. Nagulat si Jane. Naisip niya noong una na walang balak si Justin na turuan siya dahil Caucasian siya at katatapos lang nilang magsama. Hindi ako ganoong tao. Hindi ko kayang makita kang tumanda. Huwag kang masyadong mabigat, umaasa lang ako na ang mga babae ko ay mabubuhay ng matagal at manatiling maganda. Sabi ni Justin.
Naguluhan sina Karen at Roslyn. Maasim ang boses ni Roslyn habang sinabi niya kay Justin, "Hobby. Kailan kayo nagkasama ni Jane? Nung niligtas mo ba si Jane?" Bukas naman si Jane tungkol dito. "Oo, nagkunwari pa nga akong half-dead kung hindi ay hindi siya umamin sa akin." Napatulala sina Roslyn at Karen. Hindi nila akalain na ganoon pala kaskimang ang isang babaeng mabait. Ayaw maalala ni Justin ang kanyang nakakahiyang sandali kaya binago niya ang paksa at nagsimulang turuan si Jane tungkol sa kanyang cultivation technique. Si Jane ay may photographic memory na nagpapahintulot sa kanya na maisaulo ito ng mabilis. Kahit na wala siyang pundasyon sa paglilinang, hindi ito mahirap para sa kanya na maunawaan. Naalala ni Justin na uminom ng mga medicinal pill para mapabilis ang kanyang cultivation. Inilabas din niya ang Dragon Sky pill para sa kanya. Kahit na sila ay lubhang mahalaga sa paningin ng mga magsasaka sa Hongmeng, ibinigay ito ni Justin kay Jane. Nagningning ang mga mata ni Jane sa pag-iisip ng pagiging bata magpakailanman. Isang pagkakataon na walang babae ang makakalaban. Higit sa lahat, kung matututo siya ng higit pa tungkol sa paglilinang, maaari niyang gamutin si Justin. Ngayong naayos na ang karamihan sa mga bagay, naalala ni Justin na kailangan niyang bumalik sa Stonegate para makabalik siya sa Central City para sa Zenaiken New Year kasama sina Marian at Leia. Iniisip niya kung makakarating pa ba siya. Karen, gaano katagal akong walang malay? Halos 4 na araw. Parang nanlumo si Karen. Nagbilang si Justin gamit ang kanyang mga daliri, oras na para bumalik siya. Tinampol niya ang kanyang mga hita at sinabi sa kanila, "Kailangan kong bumalik sa Zenica. Kailangan ko pang dalhin sina Marian at Leia sa Central City. Rose, Karen, pwede na kayong dalawa bumalik sa Forgotten Realms. Bibisita ako sa ibang pagkakataon at maaari kayong bumalik sa Stonegate kung gusto ninyo. Duda ako na maabutin kayo ni Hongmeng basta mag-ingat kayo." Naintindihan naman ng mga babae ang sitwasyon niya at kahit nag-aatubili silang pakawalan siya, hindi siya pinilit na manatili. Aalis na sana si Justin nang may maalala siya. Habang nagkakamot ng ulo, natatarantang ngumiti siya sa kanila, "Tandaan na huwag sabihin sa iba ang tungkol sa pagbabalik ko at 3 araw akong nawalan ng malay, lalo na kay Marian at sa iba pa. Kung may magtanong kung ano ang nangyari noong araw na iyon, sabihin sa kanila na nasugatan ako ngunit gumaling na ako para hindi na sila mag-alala sa akin." Ngumuso si Rose, "Bakit mo ito pinapahalagahan kung mayroon kang isang nakatime na bomba sa iyong ulo? Magpakabait ka at ilihim mo ito sa akin." Matigas na sabi ni Justin. Nagpout si Roslyn at walang ganang sumang-ayon. Mukhang nasaraan ng loob sina Karen at Jane pero tumango pa rin sila sa kanya. Noon lang tumawa si Justin at nawala sa laboratorio. Bagamat kagigising pa lamang niya ay hindi nahulog ang kanyang pagtatanim. Sa halip, lumago ito mula sa enerhiya na hinihigop ng Chaos Cauldron. Sa isang paraan, nakinabang si Justin mula rito. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala siyang nararamdaman tungkol sa pagpatay sa libu-libong tao ngunit kahit na nasa ilalim siya ng kontrol ni Chaos, namatay pa rin ang mga taong iyon dahil sa kanya. Gayunpaman, hindi ito makakaapekto sa kanya ng matagal dahil marami na siyang buhay sa nakalipas na dekada. Ang pagkamatay ng mga taong iyon ay nagbigay sa kanya ng mas malakas na paglilinang. Walang magagawa para baguhin ito at umaasa lang si Justin na hindi na mauulit ang ganitong trahedya. Tumagal lamang ng ilang segundo bago bumalik si Justin sa Stonegate. Dahil Enero na, malamig ang panahon sa Stonegate, lalo na sa umaga. Lumapag si Justin sa balcony at itinulak ang salamin na pinto para makapunta sa kwarto ni Marian. Masasabi niyang kasama ni Marian si Leia sa silid at iniisip niya kung ano ang ginagawa nila ng malapit ng tanghalian. Sinadya ni Justin na itago ang kanyang aura para bigyan sila ng sorpresa. Nang makarating siya sa pinto, narinig niya ang boses ni Leia. "Silly mommy, huwag kang manloloko." "Sino? Sino ang nanloko?" "Nawala ito sa kamay ko kaya na-misplace ko." 7 beses mo nang na-misplace. Hindi ako naniniwala sa iyo.
Nagsisinungaling ka. May iniisip si mommy kaya aksidente lang. Sinungaling. Bakit magsisinungaling si mommy? Sinungaling ka. Sabi mo hindi mo namimiss si daddy kahapon. I don't miss him. Don't mention him. Dali, mommy put it here. It's your turn. Natalo ka na. Wala akong pakialam. Ayoko nang maglaro. Gusto kong makita ang mga elepante. Mga elepante. Nagsimulang humagulgol si Leia. Ikaw. Kulit mong bata. Hindi ba tayo pumayag na dadalhin kita doon kapag nanalo ka? 5 beses ka nang natalo. Sinungaling ka. Napatulala si Justin sa pintuan. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayari kaya walang pagdadalawang isip niyang itinulak ang pinto. Nagulat si Marian at Leia nang makita siya. Pareho silang nakasuot ng puting silk nightgown na halatang set na binili ni Marian. May mga pattern ng SpongeBob na nakaprint dito. Sa ngayon, si Marian ay naka-crossleg sa kama at magulo ang buhok. Umiiyak si Leia at nagtatampo sa tabi niya. Sa pagitan nila ay isang carton pink na kulay 5 in a row. Ito ay isang magnetic na sinadya para sa paglalaro nito sa kama. Sa wakas ay naunawaan ni Justin ang kanilang pag-uusap. Siya ay nagsusugal kasama ang kanyang anak na babae at ang premyo ay ang pagbisita sa zoo. Hindi rin siya umaamin ng pagkatalo. Natagpuan ito ni Justin na nakakatawa. Tumayo siya sa may pintuan at umiling, hindi alam ang sasabihin. May bahid ng sorpresa ang lumitaw sa mga mata ni Marian ngunit mabilis niyang napagtanto na may mali. Namumula ang mukha niya habang nakatingin sa gaming board at sa kanyang pijama. Nakakahiya naman, bakit kailangan pa niyang bumalik ng ganitong oras? Pinunasan ni Leia ang kanyang mga luha at tumalon sa mga bisig ni Justin. Ang chubby niyang katawan ay malambot at siksik pa rin gaya ng dati. 1 linggo na silang hindi nagkikita at ramdam niya na medyo lumaki na si Leia. Daddy, nanlalako si mommy. Hindi siya umamin ng pagkatalo at hindi niya ako dinadala sa zoo para makita ang mga elepante. Inalog-alog siya ni Justin sa kanyang mga braso at tinapik ang kanyang likod. Bumantong hininga siya at sinabihan si Marian, dalhin mo na lang siya sa zoo kung gusto niya makita ang mga elepante, bakit mo siya isugal? Ayos lang kung magsusugal ka pero natalo ka sa kanya at hindi ka man lang umamin sa iyong pagkatalo. Hindi ka ba nagpapakita ng masamang halimbawa para sa kanya? Ikaw ang palaging tumatawag sa akin sa pagiging hindi tama, sok-sok. 12:57. Tinakpin ni Marian ang kanyang mukha dahil sa kahihiyan. She slapped the bed and pouted to get out of the awkward situation, sino bang nagsabing hindi ko siya dadalhin doon? Gusto ko lang manalo pero sunod-sunod akong natalo. Nakakahiya. Ang kanyang matigas na mukha ay nagpaalala kay Justin noong panahon na si Marian ay nakipag-ring toss kay Joyce, iginiit din niya ang isang rematch pagkatapos matalo. Ginawa rin niya ang parehong bagay sa kanyang anak na babae. Marian, miss mo na ba talaga ako kaya nakalimutan mo na kung paano maglaro ng 5 in a row? Tanong ni Justin na nakataas ang kilay habang nakaupo sa kama habang nakaakbay si Leia. Binigyan siya ni Marian ng isang side eye, sino ang namiss sa iyo? Seryoso akong naglalaro. Hindi ba ikaw ang pinakamagaling sa calculative games tulad nito? Hindi ito pagsubok sa iyong liksi o husay sa pagkanta, paano ka natalo kay Leia? Hindi makapaniwalang tanong ni Justin. Maaari mo lang akong tawaging skimang, Steve at tone bingi, hindi mo na kailangang magpatalo sa paligid. Napabuntong hininga si Marian, sa tingin mo ba ay madaling makipaglaro kay Leia? Talagang magaling siya sa 5 in a row, hindi pa ako nanalo kahit isang beses pagkatapos kong turuan siya kung paano maglaro. Seryoso. Nagulat si Justin. Tumingin siya sa 5 in a row ng halos at may nakita siyang kakaiba. Ang lahat ng mga itim na piraso ay inilagay sa gitna, na napapalibutan ng mga puting piraso. Ang lahat ng mga landas para sa mga itim na piraso upang maabot ang hanggang 5 ay na-block ngunit ang mga puting piraso ay maraming lugar upang ilipat. Ito ay isang ganap na pagkatalo. Sinabi mo bang tinuruan mo si Leia kung paano maglaro?
Tanong ni Justin. Tumango si Marian. Kailan ito? Kagabi. Dinala ko siya sa tindahan ng laruan bago kami umuwi at binili namin itong game board. Natulog ako pagkatapos siyang turuan at noong naglaro kami kaninang umaga, tuluyan na akong natalo. Nag-isip si Justin. Bumaba ang tingin niya kay Leia na nasa braso niya. Nagpout pa siya kanina. Leia, maglaro ka ng isang round kasama si Daddy, dadalhin kita sa zoo kapag nanalo ka. Ngumiti si Justin. Lanlan pouted her lips higher. I don't wanna. Palaging nagsisinungaling ang matatanda. Nanay mo yan, hindi nagsisinungaling si Daddy. Sabi ni Justin na may tuwid na mukha. Kinurot ni Marian ang baywang ni Justin nang marinig niya iyon, anong pinagsasabi mo? Sinong sinungaling? Pareho silang lumingon at tumingin kay Marian mula ulo hanggang paa. Namula si Marian dahil sa kahihiyan. Halos mabaliw siya sa ugali nila. Fine, fine, fine. 3 beses itong sinabi ni Justin. Kinuyam ni Marian ang kanyang panga at pilit na inilabas ang mga salita, sige, maglaro ka, manunood ang sinungaling na mommy sa gilid. Ngumisi si Justin, alam niyang nag-aalboroto lang siya. Kinuha ni Justin ang board game at inilagay si Leia sa kama para magsimula ng bagong round. Sinimulan ni Justin ang laro at inilagay ang kanyang piraso sa gitna ng board. Sumunod naman si Leia at inilagay ang kanyang piraso 4 hanggang 5 hakbang ang layo mula kay Justin. Nang nakakunot ang mga kilay, ikinonekta ni Justin ang isa pang piraso sa kanyang unang piraso. Inilagay ni Leia ang kanyang piraso sa isa pang hindi nauugnay na lugar na malayo sa kanyang unang piraso. Parang walang balak si Leia na idugtong ang kanyang mga pyesa at ginagawa lang niya ang lahat ng gusto niya. Inikat ni Justin ang kanyang mga labi. This was really interesting, parang mas espesyal si Leia kaysa sa inaakala niya. Nang i-connect ni Justin ang 3 sa kanyang mga itim na piraso, sa wakas ay inilagay ni Leia ang isang puting piraso upang harangan ang kanyang daan. Nagpatuloy si Justin sa pagpaplano ng kanyang mga galaw, naglalagay ng mga piraso sa mga lugar na makakatulong sa kanya na manalo. Sa kabilang banda, iniangat ni Leia ang kanyang ulo at random na inilagay ang kanyang mga puting piraso. Si Marian, na nakatingin sa kanila sa gilid ay kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi siya masanay sa paraan ng paglalaro ni Leia noon at kahit na nanunood siya bilang isang bystander, hindi niya pa rin moari kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Nagpatuloy ang laro at sa tuwing susubukan ni Justin na gumawa ng 4 na magkasunod na piraso, haharange ni Leia ang isang puting piraso. Kadalasan ay random lang siyang naglalagay ng mga piraso sa panlabas na bilog. Lumipas ang ilang minuto at ibinalik ni Justin ang kanyang mga piraso sa lalagyan. Bakit? Hindi ka na ba naglalaro? Si Marian ay abala sa kanilang laro. Umiling si Justin, natalo ako. Nawala ka. Nagulat si Marian ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na nakagawa si Leia ng 2 hanay ng 4. Hindi niya alam kung paano nangyari pero kahit papaano ay nanalo si Leia sa tila magulo niyang paraan ng paglalaro. Nakangiti si Leia at nakatingin kay Justin na may naghihintay na tingin. Ngumiti si Justin at hinawakan ang buhok niya, sige, tutuperin ni Daddy ang pangako niya. Dadalhin kita bukas sa Central City at pupunta tayo sa zoo para makita ang mga elepante, okay? Nagsaya si Leia at tumalon sa kanyang mga bisig. Kinurot niya ang pisngi nito at binigla siya, mas maganda si Daddy. Mas maganda si Daddy kaysa sa walang hiyang mommy. Ikaw. Ang kulit mo. Galit na galit si Marian, sino ang nagdala sa iyo sa mga lugar kung saan wala ang daddy mo? Paano mo ako nasabihan ng ganito Kaguya? Napakadali mong umindayog. Pinisil ni Leia ang kanyang mga pisngi at sinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Justin, na nagkunwaring hindi siya narinig. Tumawa si Justin habang umiiling. Tinapik niya ang puwita ni Leia at nagtanong, Lanlan, pwede mo bang sabihin kay daddy kung ano ang iniisip mo noong laro? Ano? Naguguluhan si Leia. Ibig kong sabihin, paano sa tingin mo ang 5 in a row ay dapat laruin? Binago ni Justin ang kanyang tanong.
Umiling si Leia at nag-isip, hindi ko alam, sinubukan kong maglagay ng 4 at 5 sa isang hilera ngunit patuloy na nakaharang si Mommy sa dinadaanan ko kaya sumuko na ako at hinaranggan ang mga piraso ni Mommy sa halip. Maaari kong ilagay ang aking mga piraso kahit saan ko gusto basta't ang mga piraso ni Mommy ay naharang at pagkatapos ay panalo ako ng ganyan. Si Marian ay namangha. No wonder she was placing her pieces everywhere, it turned out she was just doing whatever she want. Kinagat ni Justin ang kanyang dila at lihim na ngumiti. Bakit ka nakangiti ng ganyan? Natarante si Marian, may problema ba? Humalaklak si Justin, ang aming anak na babae ay isang kahanga-hanga, at least malakas ang kanyang pangunawa. Hindi pa rin siya maintindihan ni Marian, ano ang sinasabi mo? Ibinalik ni Justin si Leia sa kama at ipinaliwanag sa kanya, karaniwan kapag naglalaro kami ng 5 in a row, kahit ang mga matatanda ay nag-iisip ng paraan para harangin ang landas ng kalaban at gumawa ng 2 hanay ng 4 o bumuo ng 3 piraso ng palihim ngunit hindi iyon ang ginagawa niya. Iniisip niyang pigilan ang kalaban na manalo para hindi siya matalo. Her to connect her own pieces but her opponent wouldn't be able to predict her movements in the end, as long as she don't block her own path, hindi mananalo ang kalaban niya kahit na hindi siya makakuha ng 2 row of 4. This kind of method eases things for her since all she had to care about is to block her opponent's path of her one salita, ang aming anak na babae ay gumawa ng kanyang sariling pamamaraan, hindi siya mawawala hanggat hindi siya nagkakamali. Si Marian ay namangha. Matapos masulyapan ang kanyang anak na tila naliligaw, sinabi ni Marian ang kanyang hindi paniniwala, maaaring hindi ito komplikado, ginawa niya ito dahil siya ay tamad. Hindi sumangayon si Justin sa kanya, maraming revolusyon, inobasyon, at paglikha ang naganap dahil ang mga tamad na tao ay gustong gawing mas madali ang mga bagay para sa kanilang sarili. 5 sunod-sunod ay maaaring isang bagay na maliit ngunit mula rito ay mauunawaan natin ito bilang pagpunta sa kabaligtaran na paraan, pagbabago ng pananaw at simulang ilagay ang ating mga sarili sa posisyon ng kalaban. Upang ipaliwanag ito sa isang mas misteryosong paraan sa pagitan ng daigdig at ng Diyos. Simple lang pero binaliwala din ang sinabi ni Dao tungkol sa natural na pangyayari at pagbabalik sa orihinalidad ng buhay. 1258 Nagmuni-muni si Marian na may nakakunot na mga kilay at bamulong, hindi maaaring napakaraming teorya sa likod nito, maaari bang isang bata ang makaisip ng lahat ng ito? Siyempre hindi niya iniisip ito. Kung pipilitin mo ang iyong sarili na isipin ito, magdadala lamang ito ng kabaligtaran na epekto. Ang lahat ng ito ay mababaw at siya lamang ang makakaintindi nito. Sagot ni Justin. Masasabi ni Marian na mayroon siyang pinagbabatayan na kahulugan, hobby, ikaw ba ay? Nagplanong turuan si Leia tungkol sa cultivation. Nagulat si Justin ngunit agad siyang ngumiti, nakuha mo ako. Pero di ba sabi mo hahayaan mo siyang magtanim kapag matanda na siya? Naguguluhan si Marian. Naisip ni Justin sa kanyang sarili. Dati, kaya niyang hintayin na lumaki muna si Leia ngunit ngayong bumalik na ang kondisyon ng utak niya, kailangan niyang turuan si Leia sa lalong madaling panahon. Isa pa, mukhang talentado si Leia kaya kung nagsimula siyang magtanim sa mas maagang edad, maaari itong magamit sa hinaharap. Gayunpaman, hindi ito sasabihin ni Justin kay Marian, medyo maganda ang talento ni Leia kaya mainam na turuan siya sa mas maagang edad. At saka, hindi mo kailangang maglaan ng maraming oras para mag-cultivate gamit ang Endless Resolve Restoration Scripture, nakadepende ang lahat sa kanilang talento at pangunawa. Ito ay kapaki-pakinabang na maprotektahan din nila ng kanyang sarili kahit na mas maaga. Tumango si Marian bilang pagsang-ayon. Para sa kaligtasan ng kanyang anak, mas mabuti pang lumakas siya. Ngumiti si Justin kay Leia at sinabi sa kanya, Leia, simula ngayon, tuturuan ka ni Daddy kung paano magtanim. Hindi mo ba naitatanong kung paano nakalipad si Daddy? Maaari ka ring lumipad kung gagawin mo ang ayon sa sinabi ko. Ang mga mata ni Leia ay kumikinang, talaga. Daddy, turuan mo ako. Teka lang,
kailangan mong ipangako kay daddy na hindi mo nababanggitin ang tungkol sa cultivation mo, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa cultivation technique na itinuro sa iyo ni daddy, lalo na sa mga strangers. Naiintindihan mo ba? Matigas na sabi ni Justin. Mahinang tanong ni Leia, hindi ko rin masabi kay mommy. Natigilan si Justin at hindi siya sigurado kung paano sasabihin sa kanya hanggang sa sumingit si Marian, don't tell me. Hindi ka tatanungin ni mommy at hindi mo rin dapat sabihin kay mommy, huwag mong sabihin kahit kanino. Napangiti si Justin kay Marian na nakakakuha ng pangunawang tango mula sa kanya. Kahit nawala si Leia, tumango siya dahil mukhang seryoso ang mga magulang niya. Matapos bigyan ng pansin si Leia, iniwan ni Marian ang silid kina Justin at Leia. Hindi inisip ni Justin na dapat niyang itago ang Endless Resolve Restoration Scripture kay Marian dahil asawa niya ito, ngunit nag-aalala siya na maaapektuhan nito ang kanyang cultivation at may mag-uunahan sa kanya. Ayaw ni Justin na makita ang kanyang babae na hinahabol para sa banal na kasulatan. Matapos pikalmayan ang sarili, sinimulan ni Justin na turuan si Leia ng cultivation technique na kanyang ginagawa sa loob ng maraming taon. Tila pinagtagpo sila ng tadhana. Kahit ampun si Leia, talented naman siya. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang talento, si Leia ay mas malakas at mas matalino kaysa kay Justin. Noong nasa edad niya ito, hinding-hindi niya matatalo ang isang tulad ni Marian sa mga laro ng isip. Sa kaiginhawahan ni Justin, kahit na si Leia ay mapaglaro at matako, siya ay matalino at mabilis na naisalo ang mga bagay-bagay. Isang beses lang itong binigkas ni Justin at naisalo ni Leia ang karamihan sa mga banal na kasulatan. Sa pangalawang pagkakataon, nagawa na itong bigkasan ni Leia sa pamamagitan ng memorya. Leia, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay, ang Endless Resolve Restoration Scripture ay umaasa sa pangunawa, hindi sa patuloy na pagsasanay. Kahit gaano mo pa naintindihan ang banal na kasulatan, huwag mag-abala sa pag-iisip kung ano ang tama at kung ano ang mali. Huwag isipin ang tungkol sa tagumpay at kabiguan, linangin mo lamang ayon sa iyong nakikita. Kahit na si Leia ay mas matalino kaysa sa kanyang mga kaedad, siya ay bata pa rin, kung gayon kung may hindi ako naiintindihan, maaari ba akong magtanong sa iyo? Hindi, kasi hindi ko rin masasagot. Iba-iba ang iniisip ng lahat pero tandaan mo, huwag kang susuko dahil sa tingin mo ay napakahirap. Laging maniwala na hanggat nabubuhay ka, ikaw lang ang mananalo laban sa iyong sarili. Nang takpan ni Justin ang kanyang mukha at sinabi ito sa kanya ng may maningning na mga mata, kumurap si Leia pabalik sa kanya nang hindi nagsasalita. Nanatili siyang tahimik sa buong oras na parang ang lalim ng iniisip. Isang oras ang lumipas at nang lumabas si Justin sa silid, si Marian ay nagpalit na ng kulay lila na damit. Nakasandal siya sa riles at nang mapansin niya si Justin, hindi niya maiwasang magtanong, kumusta? Pakiramdam niya ay ipinapasa niya ang kanyang anak sa isang pagsusulit at alam niya na sinumang mga bata na naninirahan sa isang pamilya na tulad nila ay haharap sa lahat ng uri ng mga insidente, kaya ang pagkakaroon ng malakas na paglilinang ay magpapasya sa kanilang kapalaran. Napangiti si Justin, mahal, paano ko sasagutin ang tanong mo? Ano ang ibig mong sabihin? Tinatanong ko kung naintindihan niya. Nahirapan ba siya? Si Marian ay nababalisa. Kinagat ni Justin ang kanyang mga labi at huminga ng malalim bago sumagot sa kanya, hindi ko alam kung gaano niya naintindihan ngunit kabisado niya ang lahat ng ito. Hindi ako kasing talino niya noong edad niya ako ngunit naabot ko ang ikapitong antas sa loob ng wala pang 10 taon at pagkatapos ng ilang mga pagtatagpo, nagawa kong magtagumpay sa yugto ng pagbubuo ng kaluluwa. Sa pagbibigay ng mga gamot na iyon, mahirap maabot ko ang mga gamot na iyon. Ikapitong antas hanggat ang kanyang talento ay disente para sa ikawalo at ikasyam na antas, ang lahat ay nakasalalay sa kanya. Hindi mo ba maibabahagi ang iyong karanasan sa kanya? Ano ang mga nakatagpo mo? Sabihin mo sa kanya ang tungkol dito. Iminungkahi ni Marian. Mapait na ngumiti si Justin, ang mga nakatagpo ko. Isa sa mga iyon ay ang pagkamatay ng aking minamahal at ang isa pa ay noong minsan akong namatay.
Hinihiling mo ba na ituro ko sa kanya ang mga ito? Nagulat si Marian at bumagsak ang kanyang mukha, Shichi ba ang tinutukoy mo? Mabilis na ngumiti sa kanya si Justin nang mapagtanto niyang nagkamali siya sa pagsasalita, huwag mo itong isipin, hindi pa kita kilala noon. Lahat ay may nakaraan, di ba? Binigyan siya ni Marian ng isang side eye, wala akong sinabi, bakit mo ipinapaliwanag ang sarili mo? Haha, totoo iyan? Mabilis na binago ni Justin ang paksa, sinabi ko kay Leia, ang Endless Resolve Restoration Scripture ay may 9 na antas, walang pag-iisip, walang pag-iimbot, kapalaran, dulo ng kalsada, walang tanong, kadiliman, celestial, buhay at kamatayan at muling pagsilang. Bawat kasunod na antas ay nagiging mas mahirap. Tadhana ang unang sagabal, sa tuwing sasapit ang kadiliman. I will fulfill her wish and whenever she advance into the next level, I'll bring her out for good food. I'm not expect her to reach celestial, within a few years but I hope na magtiyaga siya. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Marian dahil sa pagiging komplikado, kakaiba ang pangalan ng mga level, iniistorbo mo si Leia. Normal lang, ang Endless Resolve Restoration Scripture ay sumusubok sa talento higit sa lahat, sana hindi ako nagkamali sa paghusga. Kung nagawang ipasa ni Leia ang banal na kasulatan, hindi ko mararamdaman na binaigo ko si Tito sa pagpasa ng kasulatan sa akin. At least ang kasulatan ay hindi natapos sa akin. Para kang namamatay na nagsasalita, hindi ka na makakapagturo. Hindi natuwa si Marian. Napangiti si Justin ng nakakatakot, bumantong hininga sa loob. Halos tumambad na siya. Si Justin at Marian ay hindi gustong abalahin si Leia kaya pagkatapos kumain ng tanghalian sa ibaba, nagsimula silang maghanda para sa biyahe bukas. Nagdala si Yuna ng ilang pulang pakete para kay Marian, na sinasabi sa kanya na dapat siyang maglagay ng pera at ibigay ang mga ito sa mga bata o sa mga matatanda kapag bumibisita sila sa kanilang mga kamag-anak. Natuwa si Justin sa ideya. Akala niya ay hindi na siya mamimigay ng pulang pakete sa kanyang mga kamag-anak kahit na si Marian ang nag-iimpake ng mga pulang pakete. Buti naman at hindi ka nakauwi ng masyadong late kung hindi ay na-miss natin ang Red Egg and Ginger Party sa Lakeland. Sabi ni Marian habang iniimpake ang kanyang mga gamit. Nagulat si Justin, anong party? Binigyan siya ni Marian ng isang side eye, halos isang buwan na ang anak ni Tamelia. Wala ka noong tumawag si Duncan. 12:59. Naisip ito ni Justin at napagtanto niya na matagal na mula nang buntis si Tamelia. Kahit na ang bata ay ipinanganak sa angkan ng Lee, siya pa rin ang anak ni Brayden. Si Brayden ay isa sa mga kalaban na kinilala ni Justin. Siya ay nagkaroon ng isang miserableng kamatayan dahil pinili niya si Justin bilang kanyang kalaban o kung hindi siya ay maaaring maging isang henyo, siya ay naging isang maihahambing na kalaban para kay Jane. Humanga si Justin kay Duncan. Talagang malaki ang loob niya dahil nagawa niyang tanggapin ang anak ng kanyang kalaguyo na walang kaugnayan sa kanya. Hindi kailanman magagawa ni Justin ang parehong bagay. Sa wakas ay bumaba na si Leia sa gabi habang tinatakpan ang kanyang tiyan. Binuhat siya ni Justin at pinuri, not bad, ang tagal mong nag-isip sa kwarto. Good girl. Tumingin si Marian sa kanyang anak na may hitsura ng pagsang-ayon dahil bihira kay Leia na nakatutok sa isang bagay na nakakapagod. Napakurap si Leia. Namumula siya habang umungol, napaisip si Leia saglit at natigilan ako. Inaantok ako kaya nakatulog ako at ngayon ay nagugutom na ako. Biglang naramdaman ni Justin na magiging mahabang paglalakbay para pag-aralin ang kanyang anak. Umalis silang tatlo papuntang Central City kinabukasan at umaga na sila nakarating. Dumating si Oscar upang kunin sila at mula nang masangkot siya sa negosyo ng kanyang pamilya, si Oscar ay naging matured na. Hindi na siya ang kabataang nangarap na makipaglaban sa mga demonyong hayop. Si Oscar na umuwi kasama ang kanyang mga magulang ay sinasamantala rin ang pagkakataong patunayan ang kanyang sarili sa kanyang lolo. Bilang pinsan ni Justin, si Oscar ay may teknikal na katulad na posisyon kay Justin sa family tree. Gayunpaman, dahil ang apelyido ni Oscar ay hindi Gibson, kinailangan niyang magtrabaho ng husto upang makuha ang suporta ng angkan ng Gibson. Brother Justin,
may isang buwan na lang bago ang Zen-Ike New Year, sa wakas ay marami na tayong oras para magtipon. Tuwang-tuwang sabi ni Oscar habang nagmamaneho. Hindi sumang-ayon si Justin sa kanyang pananabik. Kahit na ang pag-iisip na bisitahin ang iba ay na-stress sa kanya. Ayos naman sa bahay, di ba? Casual na tanong ni Justin. Tumango si Oscar, siguro, pero hindi maganda ang mood nila tita at tito. Sa tingin ko ay dahil nag-away sila tungkol kay Kuya Lester. Nagalit din si Lolo. Lester. Kumunat ang noo ni Justin, anong meron sa kanya? Napabuntong hininga si Oscar, bumalik siya kamakailan at nagtatrabaho siya sa hukbo. Maayos ang lahat noong una ngunit patuloy siyang nakikisalamuha sa mga mayayamang kabataan sa Central City at palagi silang lumalabas na nagiinuman. Kahit na hindi ito nakakaapekto sa kanyang trabaho, hindi nasiyahan si Tito sa kanya. Sinabi niya na si Kuya Lester ay masyadong hindi napigilan, sa tingin ko iyon ang ibig niyang sabihin. Ngunit si Tita Lester ang nag-iimbite ng mga batang iyon sa mga batang bar. And that it's fine for him to go out for fun. Nakikihalubilo lang daw siya at hindi nila siya dapat paghigpitin hanggat hindi siya nagdudulot ng gulo. Sumulyap si Marian kay Justin, mukhang magkamag-anak talaga kayong dalawa, pareho kayong malaswa. Hindi natuwa si Justin na marinig iyon ngunit hindi rin siya makatutol. Madalas niyang binisita ang mga lugar na iyon dati. 40 minuto ang biyahe nila pauwi dahil sa matinding traffic. Excited na bumalik si Leia. Pagkababa niya ng sasakyan, tumakbo siya papasok ng mansyon habang sinisigawan ang kanyang lolo sa tuhod. Ang iba ay naghihintay sa kanila sa lobby. Ibinaba ni Gavin ang tasa ng tiyan nang makita niya si Leia na tumatakbo palapit sa kanya. May maamong ngiti, binuhat niya ang apo sa tuhod. Leia, nami-miss mo ba ang lolo sa tuhod? Tanong ni Gavin. Oo. Tumango si Leia, gusto ni Leia na kumain ng roast duck. Napangiti si Gavin sa kanyang tugon. Hinawakan niya ang chubby cheeks nito, sa pag-aakalang isa talaga siyang bundle of joy. Nagtawanan ng lahat sa sinabi ni Leia at maging ang mga manggagawa ay nagpipigil ng tawa. Namiss din siya ni Rebecca at lumakad siya para hawakan ang kamay ni Leia, ang iniisip mo lang ay pagkain. Huwag kang mag-alala, naghanda na si Lola ng 3 roast duck para sa iyo. Dinilaan ni Leia ang kanyang mga labi at sinampal iyon dahil sa pananabik. Masiglang binati ng lahat sina Justin at Marian nang pumasok sila sa lobby. Dahil matagal nang hiwalay kay Justin, patuloy siyang tinitingnan ni Rebecca at hinahawakan siya na para bang natatakot siya na hindi ito makakain ng maayos kung wala siya. Ang kanyang nag-uumapo na pagmamahal sa ina ay nakalimutan niya ang katotohanan na si Justin ay isang magsasaka. Si Parley ang pinakakalma, tumango sa kanila bilang pagbati. Gayunpaman, malaki pa rin ang pinagbago niya kumpara sa dati niyang malamig na ugali. Lumambot ang kanyang tingin nang makita si Leia. Ibinaba ni Gavin si Leia at tinapik ang mga balikat ni Justin, bumalik na kayo sa nakaraan. Ang angkan ng Lee ay nagsasagawa ng red egg at ginger party bukas. Pwede kayong dalawa sa ngalan namin. Tayong dalawa lang. Hindi ba kayo pupunta? Konti lang di ba? Nagulat si Justin. Mukhang sigurado si Gavin, hindi mahalaga ang bilang ng mga tao, ang mahalaga ay ang katayuan ng tao. Kahit na dinala ng ibang clan ang lahat, wala pa rin silang kabuluhan kumpara sa iyo. Gusto ko yan, bihira kang pumupuri sa akin. Napangiti si Justin. Nakaramdam ng awkward si Marian sa paligid ni Rebecca mula nang bumalik si Rebecca sa Central City dahil sa alitan sa pagitan nila. Nagkasundo man sila sa telepono, iba ito sa pakikipag-usap ng harapan. Marian, narinig ko na umalis ka bilang presidente. Sinimulan ni Rebecca ang pag-uusap. Pilit nang umiti si Marian, oo. Maganda yan, dapat focused ang mga babae sa pag-aalaga sa pamilya. Mabilis talagang lumaki ang mga bata, hindi mo gugustuhin na makaligtaan ang anumang bahagi ng kanilang paglaki. Hindi madaling maging full-time housewife. Pinuri siya ni Rebecca. Hindi siya umaasa na magkaroon ng manugang na workaholic. Sumagot si Jenna, sis,
si Marian ay hindi isang full-time na may bahay, siya pa rin ang direktor ni Yellow. Si Malcolm ay karaniwang nagtatrabaho para sa kanya, kaya siya ang gumawa ng mga pangunahing desisyon. Mabuti rin. Dapat hawak niya ang mga gamit niya. Tutal, multinational company yun na itinatag ng lola niya, hindi niya basta-basta ibebenta. Tama ba ako? Si Rebecca ay tila nakakaunawa. Gumaan ang pakiramdam ni Marian nang tila ibinaba ng kanyang biyenan ang mga nakaraang sama ng loob, nakabuo na ang aming kumpanya ng matatag na sistema ng pagtatrabaho kaya naman maipapasa ko ang posisyon kay President Zo. May karanasan siyang magtrabaho sa States at Hong Kong at tinutulungan siya ng aking dating katulong para maging maayos siya. Nagbiro sa kanya si Henderson, Marian, sayang ang pag-alis mo sa mundo ng kumpanya. Kung naiinip ka, maaari kang pumunta at magtrabaho bilang Vice President ng aming kumpanya. Halika at tulungan mo kaming kumita. Tumigil ka, hindi mo kakayanin ang sweldo niya. Kinawian ni Jenna. Namula si Marian sa kahihiyan nang tumawa ang iba. Nagsalita si Gavin nang malapit na ang tanghalian, Rebecca, handa na ba ang tanghalian? Ayokong magutom si Leia. Sinagot siya ni Rebecca na may magalang na tono, pare, handa na ang tanghalian ngunit. Sabi ni Lester na uuwi siya para sa tanghalian at wala pa siya. I bet lasing siya sa higa ng isang babae. Ngumuso si Parley. Bakit mo sasabihin yan? Hindi mo nakita kaya huwag kang mag-assumption mula sa chismis. Ungol ni Rebecca. Nagpalitan ng mga tingin sina Justin at Marian, hindi nila inaasahang masasaksihan nila ang pagtatalo ng ganoon kaga. Sa sandaling ito, narinig ni Justin ang mga tunog ng sasakyan mula sa labas. He checked it with his divine sense and with furrowed brows. He turned to the front door, hindi na natin siya kailangang hintayin, nakauwi na siya. Hindi nagtagal, pumasok si Lester na nakasuot ng uniforme ng militar. Magulo ang buhok niya at humihikab habang naglalakad papasok ng hall na mabibigat ang hakbang. Masasabi ni Justin na hindi lumago ang kanyang cultivation ngunit sa ilang kadahilanan, may kakaiba sa kanya ngunit hindi niya ito matukoy. Parang may humaharang sa kanyang divine sense. Ngumisi si Lester at masiglang binati sila ng malawak na bukas na mga braso, brother, sister-in-law, welcome home. 1260. Hindi nasanay sina Justin at Marian sa kanyang mapagbigay na pagbati, para bang hindi sila nagkaroon ng alitan. Walang ekspresyong tumango si Justin, walang balak na kausapin siya. Hindi ito pinansin ni Lester. Maluwag ang kanyang ngiti habang naglalakad papasok ng lobby. Hindi nagtagal, dama po ang kanyang mga mata kay Leia na nasa mga bisig ni Gavin, tiyak na ito ang aking mahal na pamangkin diba? Leia ba ang pangalan niya? Halika, hayaan mong buhatin ka ni Tito. Nakatingin sa kanya si Leia gamit ang mabilog nitong mga mata ngunit sa sandaling lumakad si Lester para buhatin siya, mabilis siyang tumalikod at kumapit kay Gavin ng mahigpit. Ang mga kamay ni Lester ay naiwang awkward na nakabitin. Lanlan, anong meron? Tanong ni Gavin. Nagpout si Leia, ayoko madala. Ngumiti si Rebecca sa kanya, Leia, maging mabuting babae. Ito ang tiyuhin mo. Umiling si Leia. Halata sa mga mata niya ang gulat. Natarante sina Justin at Marian. Si Leia ay hindi kailanman natatakot sa mga estranghero at kadalasan ay hindi niya tinatanggihan ang isang yakap na tulad nito. Nang makita kung paano siya tinanggihan ni Leia, ibinaba ni Lester ang kanyang mga kamay at tumawa, siguro dahil amoy alak ako, ayaw ng mga bata. Tiningnan siya ni Gavin ng malalim bago ngumiti, sige, baka hindi niya gusto ang amoy mo. Halika, kain tayo sa dining. Tumango ang lahat. Naisip ni Rebecca na ito ay isang kahihiyan dahil umaasa siya na si Justin ay maaaring magsimulang makipag-usap kay Lester kung makakalapit si Leia kay Lester. Nang makaupo na sila sa dining room, binatukan ni Parley si Lester, rascal, saan ka naglalako ng ganitong oras? Pare, nakikihalubilo lang ako, hindi ako naglalako. Tsaka, kung talagang nagloko ako, hindi ako uuwi sa oras para I welcome ang kapatid ko at hipag. Inosenteng sabi ni Lester.
Sinunyasan ni Gavin ang kanyang anak gamit ang kanyang mga mata, na sinasabi sa kanya na itago ito sa oras ng tanghalian. Pinigilan nito si Parley sa pagsaway kay Lester. Sa panahon ng tanghalian, ang lahat ay kailangang mag-toast kay Gavin ngunit hindi talaga siya tumugon sa kanila, abala sa pakikipag-usap sa kanyang apo sa tuhod. Hindi na natakot si Leia nang magsimula siyang kumain ng inihaw na pato. Napuno ito ng kanyang bibig, dahilan para mapuno ng mantika ang kanyang labi. Naaliw si Gavin sa kanyang gana. Palihim na itinaas ni Marian ang kanyang baba kay Justin, sinenyasan siya na gumawa siya ng tamang pagpili na ampunan si Leia. Mag-iinit ang puso ng lahat sa nakikitang nasa harapan nila. Pinag-iisipan ni Justin ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya mula kay Lester na hindi siya makapag-focus sa tanghalian. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang itinaas ni Lester ang kanyang baso kay Justin, "Kuya, narito ang isang toast para sa iyo. Hindi ako matino sa nakaraan at pinagsisihan ko ang aking mga pagkakamali. Nagtatrabaho na ako ngayon sa militar at umaasa ako na tulungan mo ako kapag kailangan ko ng tulong." Mahinhin ang tunog ni Lester at walang mali sa kanyang pangungusap. Hindi mahalaga kung gaano siya nag-aatubili o kung gaano ito ka-corny, kailangang i-clink ni Justin ang kanyang baso sa kanya. Hindi mo kailangang maging magalang, hindi ako propesyonal at marunong lang akong magbiro. Nakipagkamay si Lester, hindi mo masasabi iyan. Sa tingin mo ay hindi karapat-dapat na gumawa ng mga ordinaryong bagay. Naiintindihan ko. Noong namatay si Brayden, naisip ko ang mga naging aksyon ko noon at napagtanto ko na masyado akong rebelde. Palagi kang maluwag sa akin at talagang pinahahalagahan ko iyon. Tumulo ang luha sa mga mata ni Rebecca at ngumiti siya kay Justin. "Justin, narinig mo ba iyon? Lumaki na ang iyong kapatid. Magkapatid kayong dalawa, kaya sana ay magkaayos kayong dalawa. Sana ay turuan mo rin ang iyong kapatid." Ngumiti ng mapait si Justin. Masyadong masarap ang lahat para maging totoo. "Nay, huwag kang mag-alala. Hindi naman maliit si Kuya," lumingon si Lester at ngumiti kay Justin. "Kuya, nakilala ko si Rico kahapon. Balak daw niyang bumisita sa amin kapag nabalitaan niyang babalik ka kasama ang hipag. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ka kaya hiniling niya sa akin na ipasa ang mensaheng ito." "Rico? Sino?" Nawala si Justin. Mabilis na sumingit si Rebecca, "Baliw na bata, pinsan mo siya kaya kakampi ko siya. Si Rico ay kapatid ko, anak ng tiyuhin mo. Kasing edad niya si Lester at nagtatrabaho siya sa Auditing Bureau. Medyo masipag siya." Habang nag-uusap sila, pumasok ang kasambahay sa silid upang ipaalam sa kanila ang pagdating ni Rico. "Sir, nandito na si Young Master Rico." Humalaklak si Gavin, narito siya ng maaga. Ang mga kabataan ay talagang mapusok. Papasukin siya. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng puting suit na may ngiti sa mukha. May hawak siyang wooden box na parang gift box. Ang kanyang buhok ay nakadjal na walang buhok sa mukha. Narinig ng lahat ang kanyang boses bago pa man siya pumasok sa silid kainan. Pasensya na po sa pagdating ko ng maaga. Please don't mind it, Grandfather Marshall." Napangiti si Rico habang naglalakad patungo kay Gavin. Hindi na nagulat si Gavin dahil sanay na siya sa kanyang ugali. "Sige, sinabi ko sa iyo na huwag mo akong tawaging Grandfather Marshall, parang ang awkward. Ngunit ikaw ang matandang Marshall, palagi akong tinuturuan ng aking mga magulang na matuto mula sa iyo ngunit hindi ako nang ahas na kumilos ng matapang." Seryosong sabi ni Rico. Walang sino man ang makatiis sa mga papuri, kahit na si Gavin na patuloy na sinusuyo ng iba. Kahit na alam niyang gumagamit si Rico ng pambobola para makakuha ng isang bagay mula sa kanya, natutuwa pa rin siyang marinig iyon. "Lolo Marshall, narito ang isang maliit na regalo mula sa akin. Nagmamadali akong dumating kaya hindi ako nakabili ng tamang regalo, ngunit sana ay magustuhan mo ito." Ipinasa ni Rico ang kahon na gawa sa kahoy. Hindi sinubukan ni Gavin na mahiya, binuksan kaagad ang kahon. Isang napakagandang kahon ng dahon ng tsaa ang inilagay dito at may nakasulat lamang na pangungusap na walang ibang pattern.
Authentic Dahong Pao from Huyi Mountains, this is good stuff. Mukhang hindi ka nagmadali nito. Pinaikit ni Gavin ang kanyang mga mata nang makilala niya ang regalo. Alam kong mahilig kang uminom ng tsaa kaya hiniling ko sa aking kaibigan na bilhin ito sa Huyi Mountains, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong ibigay ito sa iyo. Ipinasa ni Rico ang kahon sa isang kasambahay sa malapit. Nagustuhan ito ni Gavin dahil si Dahong Pao ang King of Tea, hindi madaling makuha ito kahit mayaman ka. Pagkatapos purihin si Gavin, nilinggan ni Rico sina Justin at Marian ngunit hindi niya naiwasan ang kanyang tingin sa mukha ni Marian. Nakaramdam ng awkward si Marian sa kanyang titig. Namumula ang mukha nito at kahit hindi niya gusto ang ugali nito ay wala talaga itong masabi dahil pinsan nila ito. Bahagyang ibinuka ni Rico ang kanyang bibig at isang bakas ng kasakiman ang bumungad sa kanyang mga mata. Makalipas ang 5 hanggang 6 na segundo, tumawa siya at nagsalita sa kanila, ito siguro ang pinsan kong si Justin at ang aking pinsan na hipag, diba? Nabalitaan ko na ang pinakamagandang babae sa corporate world ng Stonegate ay ang presidente ng Yellow ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala kayo dahil abala kayo. Ikinararangal kong makilala ka ngayon, haha. Ang swerte talaga ng pinsan, ikaw. Nagawa ni Rico na itago ang awkwardness mula sa kanyang dating saloobin. Gayunpaman, napansin ni Justin ang kanyang ekspresyon kahit na ito ay ilang segundo lamang. Ang kanyang impresyon para sa isang taong nang-ahas na pag nasaan ang kanyang asawa ay bumagsak sa lupa. Tigilan mo na ang pagtitig sa kanya kapag alam mong akin na siya. Nilabanan ni Justin ang pagnanasang itapon siya para sa kapakanan ni Rebecca. Natigilan ang lahat sa silid sa sinabi ni Justin. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kabastos si Justin kay Rico, lalo na sa una nilang pagkikita. Hinailan ni Marian ang pantalon ni Justin, nakaramdam ng hiya sa hidwaan na lumitaw dahil sa kanya. Hindi naman siya tinitigan ng mga tao, lalo lang awkward para sa isang kamag-anak na gawin din iyon. Namutla si Rico. Kitang-kita ang katayuan ni Justin sa bahay nang mapansin niyang hindi siya tinutulungan ni Gavin. Hindi siya naglakas loob na saktan si Justin, pinsan, mangyaring huwag intindihin. Nawalan ako ng pagpipigil sa sarili dahil napakaganda ng aking hipag. Oo, Justin, pinupuri niya ang iyong asawa. Maging mabait ka sa iyong pinsan. Tinulungan ni Rebecca si Rico dahil pamangkin niya ito ngunit hindi rin siya nasisiyahan sa ugali nito. Hindi sila pinansin ni Justin at nagpatuloy sa pagkagat sa alimango sa kanyang kamay. Ngumiti si Rico para pasayahin si Justin, pinsan, nagdala talaga ako ng regalo para sa inyo ni Hipag, bakit hindi ka sumama sa akin pagkatapos ng tanghalian? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.